Na po namin siya, no po, yun po hiningi ko sa mga apo ko, hiningi ko sa mga pamangkin ko, sa mga pinsay ko. Patawarin natin yung tao, pero sabi ko may justice. Meron po tayong, meron po tayong batas. Managot po siya sa mata ng Diyos, managot po siya sa mata ng batas. No po. Pero yung mga pamangkin ko po, mga apo ko po, ay alam ko po, sa biyaya po ng Panginoon, na sila po ay nakapagpatawad na. Pagkat yun po yung gusto ng Panginoon, ano po, ang biyaya po ay patuloy na dadaloy sa aming pamilya. Basta ang pagpapatawad po na hinihingi ng Panginoon sa bawat isa ay may pagkaloob ng aming pamilya. Kaya maraming salamat po sir na kayo po ay narito, nakarating po kayo sa amin, ano po, hindi po namin na makakalimutan po sa inyo. At ito po, hindi po ako galit sa kapulisan. Mga anak, nasa inyong media, hindi po ako galit sa kapulisan. Ako po ay 18 taon na naglilingkod sa ating kapulisan. Advisory Council po ako ng PNP Valenzuela. Ano po? Ako po ay ilang taon na rin National Director po na isang NGO. At tinanong po nila ako, galit daw po ba ako sa PNP. Sabi ko, hindi ako nagagalit. Kundi ang kinagagalitan ko lang po ay yung mga taliwas na ginagawa ng iba nating mga kababayan na mga PNP. Pagkatunay po, nasa isang basket na gulay o sa isang basket na kamatis, meron po talaga doon na sabihin na nating nabubulok. Kaya po mga taga rito sa paligid ng Lakno po ay hindi po natin dapat na pangilagan ang ating mga PNP. Hindi po lahat ng PNP ganun. Dahil ako po, 18 taon na po ako sa PNP. Ano po? Pero po, talagang hinihingi ko sa Panginoon, walisin yung dapat walisin. Alisin yung dapat alisin na hindi karapat-dapat na naglilingkod po sa ating PNP. Yun lang po at marami pong salamat sa atin pong magiting na PNP na opisyal po at pinaabot po namin sa ating PNP chief ang taos puso naming pagpapasalamat sa inyo pong pagdamay sa pamilya Gregorio. Yun lang po at maraming salamat po. Ipinaubayan na po namin sa kamay ng Panginoon at sa kamay ng ating PNP ang lahat ng bagay. Yun lamang po. Salamat po. Po sa sinabi po ng pamilya, sir. Para mapagpahinga si Papa. Papa, yung mic. Huwag na, atras tayo. Wala na bakit? Sa kabila po. Yo. Salamat po sa kapulisan. Wala daw silang grudges, no, sa nangyari. Ano po ang gusto niyo sabihin, sir? Unang-una po, masaya po ang PNP sa hindi po ba Regional Director at ang Chief Philippine National Police na naintindihan po ng pamilya na ang insidenteng nangyari ay hindi po gawain ng buong PNP. May talagang ilang bulok na nakasali sa hanay ng PNP pero yung nangyari po ay hindi dapat i-blame yung buong organization ng PNP. At nagpapasalamat po tayo sa mga kamag-anak ng mga biktima na yun po ay naintindihan nila. Sir, kaugnay po sa sinabi niya kanina na sana wag daw pabayaan ng PNP ang kanilang pamilya. Yun po, sa ngayon na may naibigay na tayong security para sa hindi lang sa pamilya ng biktima, pati na rin sa pamilya ng suspect. So hindi lang po isang side ang binibigyan natin ng proteksyon. As a matter of fact, nagbigay na rin po tayo ng psychological assistance sa lalo sa mga minor de edad. Sa 8 bata po na naka-witness dito sa pangyayaring ito at doon sa anak ng suspect. Ano po yung inaasahan ho natin matapos din namang kondinahin ni President Duterte itong insidente ho natin? Ano po yung inaasahan ho natin sa hanay po ng kapulisan po natin?
Ang instruction po ng ating Chief Philippine National Police at ang ating Regional Director ay ipatupad po ang hustisya. Hayaan natin na ang gulong ng batas ay patuloy na pumunta sa kanyang direksyon. At sa ngayon, yun po namin ang ginagawa ng Police Regional Office 3. Nakakulong yung suspect. At so far, inaantay lang natin ang court order para po mailipat na sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology yung suspect. Sir, parang tila naging isang malaking usapin to no, sa hanay ng kapulisan bago magtapos ang taong 2020. Ano po yung inaasahan ho natin sa magiging performance for 2021 and before the end of the term of President Duterte? Ang assurance po ng ating Chief PNP at ng ating Regional Director ay patuloy nating ipapatupad ang programa naming internal cleansing, na kung saan lahat na pasaway, lahat na matigas ng ulo na nasa hanay ng PNP ay sisiguraduhin naming magkaroon ng kahit administrative case man lang, para kahit papano ay mabawasan yung, tama po yung sabi ni nanay, na sa isang basket ng kamatis ay talagang may nahalong bulok dyan. Ngayon, para hindi makapanghawa ay aalisin natin yung mga bulok ng sa hanay naming PNP. Ano kayo yung posibleng po nating magiging paalala para sa mga bago na papasok na mga magiging miyembro ng kapulisan ho natin? Para sa mga kasamahan natin dito sa Region 3, lalo na yung mga bagong pasok, alalahanin natin na lahat na gustong itulong sa atin ng ating presidente ay so far na implement na. Doble na yung sahod ng mga kapulisan, mga allowances. So sana suklian ng bawat isa sa atin ng paggawa ng kanya-kanyang mandato. To clear these things up, hindi naman to talaga apektado ang hanay po ninyo kaugnay sa nasabing insidente na tila nilalahat po tayo? Hindi po, kasi paliwanag ng ating Chief General Sinas at ng ating Regional Director na itong insidente po ay talagang isang isolated case, although very unfortunate na nangyari, pero 99.9% sabi nga ng ating liderato ay dapat pa rin mapagkatiwalaan at gumagawa pa rin ng kanilang trabaho ang mga miyembro ng PNP. Sorry po, last message po para sa pamilya and then po sa mga kapulisan po natin dito sa Pilipinas po. Yun nga po, ang assurance ng Police Regional Office 3 ay patuloy na bigyan ng proteksyon yung mga naiwan ng mga biktima, pati na rin yung yung pamilya ng suspect natin. Sir, may sworn statement na po ba si Nuestra? Sorry? May sworn statement na po ba siya na nagawa or wala? Si Nuestra, yung suspect. Opo, meron na. In fact, yung sa kabilang side naman, meron na po tayong 7 witnesses. Initially, natatakot yung 5 na mag-witness, 2 lang so far ang nag-witness, nag-signify ng kanilang sinumpaang salaysay. Fortunately, nagbago ang isip ng 5 pa, so sa ngayon ay may 7 na tayong witnesses na nagbigay ng sinumpaang salaysay para laban sa sospitsado. Sir, may update tayo sa commitment order po ng Nuestra. So far, waiting pa lang tayo galing sa korte. Follow-up lang, ito sa 16-year-old na may hawak na video, kasama yun dun sa 8 na sinabi ko. Opo, kasi para maging katanggap-tanggap sa korte yung video clip, ay kailangan ding i-certify at patunayan ng kumukuha ng video, may-ari ng video, na siya ang may-ari siyang kumuha ng video niya. So, to clarify, sir, nakuha na lahat ng video, I mean, may consent na from the minor? Opo, pumayag na po yung minor at saka yung magulang ng minor.
Sir, ibig sabihin pati yung cellphone at saka yung kopya mismo ng video. Yes, yes po, actually nasa PNP Anti-Cybercrime group na para mas lalong masunod yung mga legal na proseso at ito'y magiging katanggap-tanggap bilang ebidensya sa korte. Kailan, sir, sinumite ni Luis kayong sinumpaang salaysay niya? Nandito po ang ating Chief of Police. Hindi ko lang na-record kung anong pitsa yun. The following day. I suppose it's the following day, December 22 or 21. Salamat po. Thank you, sir. Salamat. Kawawa yung mga balikat, kuya.